Matapos patayin ng Goblin King, lumabas si Ju at ang kanyang koponan mula sa piitan, at sa oras na ito, may kasiyahan sa kanilang mga mukha sa paglilinaw sa kaharian, at iyon din bilang isang koponan. Paglabas nila sa Abyss Dungeon pagkatapos malinisan ang kaharian, naroon ang Housemaster sa harapan nila na pumapalakpak sa tuwa at bumabati sa kanila habang nililinis nila ang practice level realm, na espesyal na nilikha ng Housemaster sa kanyang sarili. Sa sandaling nakikita ng mga taong ito ang Housemaster sa harap nila, sila ay naging napakasaya. Nandoon din si Su kasama ang Housemaster. Nang makita silang dalawa doon, nagulat ang mga taong ito kung ano ang ginagawa ninyo rito, bagamat patuloy pa rin ang pagpalakpak ng Housemaster para sa kanila na nagsasabing napakahusay ng performance ninyo dahil mas mahusay ang performance ng mga taong ito kaysa sa inaasahan ng Housemaster. Lalo na si Ju ay nagbigay sa kanya ng malaking sorpresa. Medyo nahihiya si Ju nang marinig ang papuri niya na ginawa ko ang dapat kong gawin noong mga oras na iyon. Pagkatapos ay may kumpiyansa na itinanong sa kanya ng Housemaster kung ano ang iyong intensyon na makuha ang unang lugar sa exchange competition na ito. Sa sandaling marinig ito ni Ju, kumpiyansa rin niyang sinabi sa tuwa na kami ang makakauna. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa ang Housemaster na kailangan mo ng kumpiyansa upang mapanalunan ang kampyonato, na mayroon ka. Pagkatapos nito, ipinahayag din ni Su ang kanyang punto na sa tournament ng exchange competition na ito, iminumungkahi niyang gumanap siya ng supporting role para itago ang kapangyarihan ni Ju sa mga unang laban para isipin ng ibang tao na si Ju ay supporter lang at sa sandaling makakuha sila ng magandang pagkakataon, gagamitin nila ang kanilang buong lakas at mangibabaw sa kanilang kalaban. Ayon kay Su, kung gagawin ng mga taong ito ang planong ito, mas tataas ang pagkakataon nilang makuha ang unang pwesto. Nais ipakita ni Su ang lahat ng ito sa mga matatandang iyon na maliit ang pananampalataya sa lakas ni Ju. Kaya naman tinawag ni Su ang napakahusay na ideyang ito na napakahusay. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ng Housemaster dahil kahit na sa pinakamahuhusay na henyo, may pagkakaiba ang mataas at mababa. Kaya't sinasabi niya sa kanila na ang mga taong ito ay nangangailangan ng karagdagang pagsasanay at pagsasanay upang mapabuti ang kanilang koordinasyon upang ang kanilang koordinasyon ay maging mas mahusay. Sumasang-ayon din si Su na oo, kailangan ng kaunting pagpapabuti sa kanilang pagtutulungan, kung saan kailangan nila ng higit pang pagsasanay sa lugar na ito at pagkatapos ay sinabi ng Housemaster na oo, ang kanilang espesyal na pagsasanay ay magsisimula mula bukas. Pagkatapos nito, sinabi ng Housemaster sa mga taong ito na ito ay para sa araw na ito at hinihiling sa kanila na pumunta at magpahinga at panatilihin ang pagsasanay ng mga taong ito. Ang Housemaster ay maghahanda ng mga hakbang sa pagdidisiplina sa panahong ito. Sa sandaling marinig ni Ju ang tungkol sa pagdidisiplina, nagtataka siyang nagtanong, "Sir, maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol dito?" Sinabi ni Su habang umaalis na kung sasabihin namin sa iyo ngayon, hindi ito magiging kawili-wili. Kaya aalis na kami dito. Pagkasabi nito, umalis na doon ang Housemaster at Su. Pagkatapos nito, sinabi rin ni Ju sa kanyang miyembro ng koponan na kung ganoon ang kaso, mula bukas ay magsasama-sama kaming magsasanay para sa paghahanda ng exchange competition. Pagkatapos sa susunod na araw nakita namin ang ilang mga tao na nakatayo sa labas ng Goblin Dungeon. Ang mga taong ito ay nag-uusap sa kanilang sarili na ang Nightmare Level Goblin Realm ay napakahirap. Ang estudyanteng nakatayo sa tabi niya ay nagsabi sa kanya na sinubukan kong 2 beses, ngunit hindi ko pa rin ito maalis. Pagkatapos ay sinabi ng unang estudyante na kung ang antas ng Nightmare ay napakahirap, isipin kung ano ang magiging kahirapan ng antas ng Abyss. Pagkatapos ay narinig nila ang boses ng ilang tao. Nang marinig ang boses na iyon, lahat sila ay tumingin sa kanila. Ito ang aming heroes team na nag-uusap tungkol sa oras para i-clear ang Abyss level. Sa pagkakataong ito ay nag-iisip sila ng mga 10 minuto. Tinanong sila ni Tang na matagal na kaming nagsasanay kasama ang mga buff ng kapitan. Mapapamahalaan ng 10 minuto. Nakikinig dito si Taizin at sinabing oo tama ka at binigyan ako ng Housemaster ng ilang mungkahi kahapon. Sa mga mag-aaral na nag-uusap kanina, nagulat ang unang mag-aaral nang marinig ang mga taong ito na ginagamit ng mga taong ito ang Abyss Realm bilang isang laro ng mabilis na pagtakbo. Sino ang mga taong ito?
Tapos sabi ng nakatayo sa tabi niya, ito daw yung team na kumakatawan sa school namin sa National Freshman Exchange Competition. Nang marinig ito, nagulat ang unang estudyante dahil sa pagkakaalala ng mga taong ito, ang pinakamataas na antas ng mandirigma ng lumang koponan ay nasa level 19. Ngunit sa pagkakataong ito ang pinakamababang antas ng bagong koponan ay 20. Iyon ang dahilan kung bakit nakikita nilang hindi kapanipaniwala ang kompetisyong ito. Pagkatapos ay sinabi ng unang estudyante, ngayong naiisip ko iyon, nakita ko na ang lakas ng batang iyon ay talagang kahanga-hanga. Naririnig ang kanyang mga salita, sinabi ng pangalawang estudyante, hindi lamang kahanga-hanga, siya ang unang ranggo sa ranggo. Sa sandaling tumangala ang unang estudyante, laking gulat niya nang makita ang pangalan ng ating bayani sa una at sa tingin niya ay ito ang Hudyo na hindi kayang lampasan ng maraming eksperto sa daigdig. Dito sa loob ng piitan, ang koponan ng ating bayani ay nakikipaglaban sa Goblin King at ang Goblin King ay naglulunsad ng Apocalypse Meteor Fire Attack patungo sa kanila. Nang makitang paparating na ang pag-atake, tuwang-tuwa na tumakbo si Taizin patungo dito habang hinihintay niya ito at sa sandaling malapit na siya sa pag-atake, sinisira niya ito sa pamamagitan ng pagtama ng suntok. Si Taizin ay nakakuha ng maraming mga tip sa ilalim ng patnubay ng panayam hanggang ngayon at ngayon ay mayroon siyang labis na lakas na kaya niyang ipagtanggol ang sarili mula sa pag-atake ng Goblin King. Si Taizin ay nag-iisip tungkol sa kanyang lakas pagkatapos na sirain ang pag-atake na iyon nang si Goblin King ay lumapit sa kanya upang umatake muli at sinabi na ang kahinaan ay kahinaan at huwag mong isipin na sa kaunting pagpapabuti ay magagawa mo ang isang bagay na mahusay laban sa akin. Gayunpaman, bago maabot ng kamay ni Goblin King si Taizin, dumating ang ating bayani at inatake ang kanyang kamay ng isang suntok dahil sa kung saan nahiwalay ang buong kamay ni Goblin King kasama ang kanyang balikat. Matapos masira ang Goblin King, sinabi ng ating bayani kay Taizin na si Taizin, napakahusay na nagawa mong harangan ang unang pag-atake ng boss mo pero magtulungan tayo at talunin siya. Sinabi rin ni Tang na oo Taizin, ngayon ay magpahinga ka at ipaubaya sa amin ang iba pang gawain. Matapos masugatan, nagbanta ang Goblin King na papatayin ang lahat sa galit. Gayunpaman, pagkatapos ay ang banal na kadena ng ating bayani ay darating at ganap na hinawakan siya. Matapos siyang sunggaban ng mabuti, ngumiti ang ating bida at sinabing ngayon ay mararamdaman mo na ang sakit ngunit huwag kang mag-alala, kahit anong sigaw mo, hindi ka namin bibitawan. Pagkatapos nito, ganap na ring tinakpan ni Song ang Goblin King sa tulong ng kanyang anteng-anteng. Ngayon ay hindi na makasigaw ang Haring Goblin dahil ganap na siyang inimpake ni Song sa tulong ng kanyang anteng-anteng. Pagkatapos nito, inilunsad ni Tang ang kanyang Electric Magic Thunderfall attack sa Goblin King dahil sa labis na sakit ng Goblin King. Gayunpaman, sa kabila ng sakit, hindi niya nagawang sumigaw. Pagkatapos ay dumating si Zhang para sa huling pag-atake at pag-atake gamit ang kanyang espada at pinaghiwalay ang ulo ng Goblin King mula sa kanyang katawan dahil sa kung saan ang Goblin King ay namatay sa lugar at kaagad na dumating ang pagbati para sa paglilinis ng piitan. Sa pagkakataong ito na-clear na nila ang realm na ito sa loob ng 8 minuto 36 na segundo. Pagkatapos ay lumabas sila pagkatapos linisin ang piitan. Nang makita ang kanilang pagtatanghal, tuwang-tuwa ang kasambahay dahil ang kanilang pagtatanghal ay ganoon na kahit ang may bahay ay hindi mahahanap ang anumang pagkakamali dito. Nang makitang muli ang punong bahay, nagtanong si Zhu, may bahay anong ginagawa mo rito? Sinabi ng housemaster ang dahilan ng kanyang pagpunta dito na pumunta siya dito para ipaalam ang tungkol sa petsa ng exchange tournament which is after 1 week kaya bukas dadalhin ng housemaster ang mga taong ito sa venue ng competition which is Qingjing University. Tuwang-tuwa ang mga taong ito na marinig na ang petsa ng kompetisyon ay naayos na dahil ngayon na ang oras upang ipakita ang pagsasanay na kanilang ginagawa sa loob ng maraming araw sa totoong buhay. Excited na rin ang ating bida na marinig ito dahil matagal na siyang naiinip na makipaglaban sa Realm Boss kaya ngayon ay nagkakaroon na siya ng pagkakataon na makipaglaban sa mga henyo mula sa iba't ibang unibersidad. Bago ang kompetisyon, ang housemaster na si Wu ay nagsasalita tungkol sa pagdadala ng ating bayani sa venue ng kompetisyon na sa pagkakataong ito ay ang Qingjing University. Upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga taong ito,
Dadalhin niya sila doon sa pamamagitan ng eksklusibong teleportation point ng paaralan upang hindi sila makaharap ng anumang problema at sa pamamagitan ng paggamit ng teleportation gate ay direktang maabot ng mga taong ito ang lokasyon ng exchange competition. Habang pinag-uusapan ang lahat ng ito, dinala sila ng housemaster na si Wu sa teleportation point kung saan nakatipon na ang lahat. Naroon ang punong guro at mga housemaster ng ibang klase na bumati sa team at housemaster na si Wu. Pagkatapos ay sinabi ng housemaster Wu sa punong guro na kami ay dumating na at handa na. Pagkatapos ay pinasalamatan ng punong guro si Wu para sa kanyang pagsusumikap at hinihikayat ang koponan sa pamamagitan ng pagsasabing bilang mga elite sa mga freshmen ay pasan mo ang kaluwalhatian ng aming paaralan sa iyong mga balikat. 4 na magkakasunod na beses na nanalo ng kampyonato ang aming paaralan. Ngayon ay umaasa kaming makita mong hatid mo sa amin ang kaluwalhatian ng ikalimang magkakasunod na panalo. Pagkatapos makinig sa punong guro, lahat sila ay nag-uusap tungkol sa pagkapanalo sa paligsahan na ito, pagkatapos ay hiniling ng punong guro sa elementong housemaster na i-activate ang teleportation. Pagbuo, nang marinig ito, sinabi ng element housemaster na okay at inactivate ang formation dahil doon nagbubukas ang isang teleportation gate. Pagkatapos nito, lahat ng mga taong ito ay pumasok sa pormasayon at nang ang mga taong ito ay nag-teleport mula rito, ang punong guro ay nagnanais ng lahat ng ligtas na paglalakbay at sa isang pagkakataon ng lahat ng mga taong ito ay nakarating sa Qingjing University, nakikita ang kanyang sarili na nakarating dito. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagulat si Joe nang makarating kami sa universidad. Sa lalong madaling panahon, ngunit, iyong mga tao ay nagsabi na ang distansya sa pagitan ng dalawang paaralan ay 2,000,000 kilometro, kung gayon paano tayo nakarating dito. Kaya sa lalong madaling panahon, nang marinig ito, sinabi ni Su na ito ay salamat sa casting ni Housemaster Joe, kung hindi, aabutin kami ng ilang araw sa tren. Tanging mga tertiary awakened mages lamang ang maaaring gumamit ng ganitong uri ng long-distance teleportation formation. Sa sandaling makarating ang mga taong ito dito, isang tao ang sumalubong sa kanila, na nagsasabing welcome ka sa Qingjing University. Ang taong tumanggap sa kanila ay si Cheng Yongchun, na isang tertiary awakened mechanic. Nang makita ang mga taong ito, muli niyang sinabi na isang karangalan para sa akin na pumunta kayong lahat dito. Tuwang-tuwa ang housemaster na si Wu nang makita ang taong ito dito at nakipagkamay sa kanya sa pananabik at tinanong siya kung bakit ka nandito. Nakipagkamay ang taong iyon kay Wu at sinabing syempre pumunta ako dito ng mag-isa para alagaan ang dati kong kaibigan. Pagkatapos ay bumagsak ang mga mata niya sa team ni Wu na nakatingin sa kanila. Sinabi niya na ang mga batang dinala mo sa oras na ito ay hindi masyadong masamang tingnan. Tapos tumawa din si Wu at sinabing nabalitaan ko rin na medyo malakas ang mga freshmen ngayong taon sa school niyo. At saka ipinatong ni Wu ang kamay sa balikat ng taong iyon at sinabing makikita natin ang kanya-kanyang medalya sa kompetisyon at tumawa rin ang taong iyon at sinabing syempre makikita natin. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang kaibigan, pumunta si Wu sa kanyang koponan at sa wakas ay nagsabi ng ilang paalala mula sa aking tabi. Ang pagbubukas ng seremonya ng exchange competition ay sa ika-10 at ang kompetisyon ay magsisimula sa ilang sandali. Hindi na kami gagawa ng anumang karagdagang pagsasanay para sa mga susunod na araw kaya maglaan ng oras na ito para magpahinga. Ngunit napakaraming turista ang pumapasok sa lungsod ng Qingjing kamakailan at maaaring mayroong mga especially iya mula sa ibang lahi na kasangkot taon-taon. Sa ganitong mga pangyayari, pinupuntirya ng mga demonyo at iba pang uri ng hayop ang mga talento ng tao. Baka may mangyari din this time. Pinapanatili ng housemaster na limitado ang impormasyong ito para sa araw na ito at hinihiling sa lahat na magsaya sa mga susunod na araw at hinihiling din sa kanila na pangalagaan ang kanilang kaligtasan. Matapos pakinggan ito ay nag-ayos ang lahat at pumunta sa kani-kanilang kwarto. Nakatayo si Joe sa balkonahe ng kanyang silid nang dumating ang isang robot at tinanggap si Joe na pumunta sa apartment ng Universidad ng Qingjing at sinabi rin kay Joe na magtanong ng walang pag-aalinlangan kung may kailangan siya. Nang marinig ito ay sinabi ni Joe na walang ganoong pangangailangan ngunit ang serbisyo ng Universidad ng Qingjing ay medyo sariwa. Pagkarating dito ay libre si Joe at wala siyang trabaho kaya binuksan niya ang sistema para magamit ang karanasan.
Mga punto ng pag-iimbak at ginagamit ang lahat ng karanasan. Mga puntos upang mag-level up, ngunit ang lahat ng mga puntos ng karanasan na mayroon siya ay hindi makapagdala sa kanya sa level 24 dahil naiintindihan niya na ito ay magtatagal upang maabot ang antas 24. Dahil karamihan sa mga kasanayan na mayroon si Joe ay nasa gradong C at B, ngunit kapag naabot na niya ang sekundaryang paggising ay matututo na siya ng hindi bababa sa mga kasanayan sa Saint Knight sa baitang B. Maaaring matutunan niya ang higit na hiyas ng kasanayan sa Apocalypse. Matapos maabot ang pangalawang paggising, ang hiyas ng liwanag ay maaaring buff sa mga kasamahan ni Joe. Ang hiyas ng kadiliman ay maaaring magpakawala ng mapangwasak na kapangyarihan sa kanyang mga kaaway. Kahit na ang Tertiary Awakening ay napakalayo pa rin sa mga kamay ni Joe, ngunit anuman ang mangyari ay iniisip muna ni Joe na kumpletuhin ang misyon na ibinigay ng system at iniisip na nagdudulot ito ng excitement sa kanyang mukha. Pagkatapos nito ay direktang lumilipat ang kwento sa araw ng exchange competition kung saan ginawa ang anunsyo ng pagsisimula ng ika-157 National Freshman Exchange Competition ng China at pinag-uusapan ang pagtanggap sa unang koponan na pumasok sa field, at ang unang koponan na papasok sa field ay last year's champion Sukong University, which is the University of our hero. Sa sandaling marinig ng lahat ang pangalan ng unang pangkat na pumasok sa arena ng Universidad ng Sukong ay nagsimula na silang sumigaw sa tuwa. Pagkarinig ng napakaraming sigaw ay sinabi ni Joe na hindi nakakagulat na ang lahat ay gustong lumahok sa pambansang kompetisyon sa palitan. Ang mga tanawin dito ay mukhang kahanga-hanga. Sinabi ni Zhang na nakatayo sa tabi niya na ngayon ay opening ceremony pa lang at kapag naganap ang finals, doble ang bilang ng audience na dumating ngayon ay darating sa finals. Pagkatapos nito ay ipinakilala ang susunod na universidad na sasabak sa pangkat ng ating bayani, which is Rongyang University. Labis na nalungkot ang mga manlalaro ng pangkat na ito matapos makita sa kanilang harapan ang Universidad ng Sukong dahil ang pagharap sa Universidad ng Sukong ay parang malas para sa kanila. Tapos sabi naman ng isa, nakakalungkot na mapupunta lang tayo na parang stepping stone nila. Tapos may nagsasabi din na ang Sukong University ang champion ng last year. Malas naman ang team na unang makakaharap sa kanila. Nakikinig ang kanilang kapitan sa mga taong ito at sinabing walang dapat ikatakot. Nandito kami sa top 30. Last year we can do something or the other. Tapos ang atensyon ng audience ay napunta sa ating heroes team at makita ang ating bida. Sa huling posisyon ay nagulat silang lahat. Pero tingnan mo yung tao. Nakatayo sa likuran si Saint Knight at ang kanyang level ay 23. Ang kanyang antas ay nangunguna sa lahat. Nagsisimula ng mag-usap ang mga manunood na mabuti na lang na supporter lang siya. Kung siya ay isang umaatake, kung gayon sino ang makapagsasabi kung gaano karaming problema ang kanyang dadalhin. At sa pagtingin sa kanila ay tila tiyak na mawawala ang Universidad ng Rongyang. Lahat sila ay nalaman na ang Universidad ng Rong ay matatalo dito. Ngunit gayon pa man ay iniisip nila na ito ay nananatiling makikita. Ilang card ng Universidad ng Sukong ang kanilang maihahayag. Ang kanilang kapitan ay medyo kinakabahan din nang makita ang antas ni Joe at nauunawaan na ang Universidad ng Sukong ay may nakatago sa mga manggas nito. Gayunpaman, upang hikayatin ang kanyang koponan, sinabi niya na sa mga naturang kompetisyon na antas ay hindi mahalaga. Pagkatapos nito, ang parehong mga koponan ay pumasok sa arena at sa sandaling sila ay pumasok sa arena ay magsisimula ang konstruksyon ng field ng paligsahan at isang proteksyon na kalasag ay nilikha doon. Malamang para hindi tumama ang mga atake nila sa mga manunood sa labas. At sa sandaling ma-activate ang defensive field, magsisimula na ang pagbibilang ng laban. Ang kabaligtaran na koponan ay handa na para sa mental fox at sumusulong sa pag-atake. Ngunit ang kanilang kapitan ay nag-utos sa lahat na huminto at sinabi na manatiling kalmado lamang tayo. Dapat depensahan na lang natin. Tingnan muna natin kung ano ang ginagawa nila. Nang marinig nila ang sinabi ng kapitan ay napatigil silang lahat. Sa sandaling huminto sila ay isang banal na enerhiya ang lumitaw sa harap ng kanilang mga mata na nakikita kung saan silang lahat ay nagulat. At dito ang ating bayani ay nagkaroon ng mga buff para sa kanyang buong koponan. Na-activate na niya lahat ng buffs niya. Nagulat kami nang makitang naglabas siya ng napakaraming buff sa loob lamang ng ilang segundo. Naunawaan nila na ginawa niya ang eksaktong inaasahan mula sa kapitan ng universidad.
Nang makita ang kakayahang ito ng ating bayani na si Chung, sinasabi rin na ang Saint Knight Captain na si Joey ay medyo kahanga-hangang matandang Wu. Ang lakas ng iyong koponan ay tumaas ng halos 50% sa mga buff na ito. Ang marinig ang Housemaster na ito na si Wu ay natatawa din at sinabing bilang isang hidden class na ang pinakamalaking function ng Saint Knight ay ang mag-cast ng malalaking buffs. Gayunpaman nang ang dalawa sa kanila ay nag-uusap ay medyo naging tense ang mukha ni Chung at sa tensyon ay nagsimula siyang mag-isip. Buti na lang may sariling trump card din ang team namin. Kung hindi, si Joey lang ang magdadala sa atin ng gulo. Gayunpaman, ito ay nananatiling upang makita kung paano ang Wrong University ay tutulan ito. At sa sandaling ito ang mga taong kinakaharap ng Wrong University ay walang kapantay. Nagulat ang lahat ng miyembro ng koponan ng Wrong University nang makita ito at tinanong si Captain kung ano ang dapat nating gawin ngayon. Takot na takot din ang captain nila pero sa pagiging captain sabi niya I think I can block that. Ngunit habang sinasabi ang takot na ito ay kitang-kita sa kanyang mga salita. Kaya natapos ang kabanata ng mga kaibigan. Narito ngayon kung ano ang susunod na mangyayari malalaman natin sa susunod na kabanata. At huwag kalimutang magbigay ng numero sa 50 sa kabanata. At magkikita tayo sa isa pang video. Hanggang pagkatapos ay paalam.